Usa ka tugtog, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-iusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit ning tulumanon, Sairi, uban nilang aktor ni Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, kay kanisarang dakben sa Subo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako sa Ryan Mark. Kabanato si Attorney Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi sa tanan. Ug may gabi diha Ryan Mark. Yes, how it's a are very you? good evening. Mo naman. And it had been raining. We're Yes. so happy, no? Sugod na ba ron sa panahon sa ating uwan? I don't know. But Naaray sige naman mga siya low uwan-uwan. pressure area, Oh. ya. Nya kusog kayo ang bundak niya. It's refreshing after so many months nga puting inita. Kaya mo man siya nag-ingon sa pag-asa nga. Bisan pag huwaw na jud siya. Sa ni El Nino na jud siya. Naapagay mga panahon nga pag-unos. muuwan. Mga Yes. storms gihapon and pag Friday pating kusugas uwan. Nya sama nako nga mga plantita. Oh, malipay gud mi kung muuwan kay way tubig baya lisod kaayo mag-maintain o garden nga ginagmay kung walay tubig. Kami kay Panawagan sa MCWD in town ang ato ang mga tubig diri. sa Talisay mo no? Yes. Makakarating. Charing. Hello, Minerva Herodias, my friend, my barkada, Lisod bitaw. spokesperson of MCWD. Pa-check Minerva. Itag na ko sa Minerva ani nga video. Anyway, so kami attorney kay duha na mi ka first Saturday devotion nga sa simbahan mi, so sa simbahan mi magmisa, ganinang buntag sa simbahan sa pinagmisa because supposedly sa among moving grotto magkuan ana sa Archdiocese Shrine of Our Lady of Lords. Sa grotto gyud ang misa, first Saturday devotion to Our Lady of Lords unya kay last month pag first Saturday kay nag-uwan man sad pagkakadlawon. Unya gabi na sad kay ni uwan man sad kusog so nangandam na lang jud mi wala mi nagpaahat dito na sad mi sa simbahan. Wow, no. Oo, so- Believe gyud ako aning Ryan sa devotion bitaw but you know sometimes kanang mao ba ay kinahanglan gyud nato no ato ang faith. And karon di ay no naanata sa ikapila ka adlaw para sa pagpili sa ato ang musunod nga Inig ka Santo kuan Papa. dili pa inig ka May 7 pa magsugod ang conclave. Nagandam na sila Oo, karon, no? And nandito we are ang mga preparing. cardinals. 135 ka cardinals ang mo participate sa conclave and then tulo ang Filipinos. And this is historic kay murag mao ni ang pinakadaghan nga numero sa mga cardinals and daghan na ang nagikan sa Asia, Africa, and the Americas, no? So murag kung i-combine na nimo sila tanan over sa 52 or 53 gikan sa Europe, murag dako ta og kanang kahigayunan nga outside Europe na pod ang mahimong sunod nga Santo Papa. Not that we are competing ha, pero kanang sa at the rate By the manggod numbers, nga daghan. gibag-ong gipang-appoint ni Pope Francis at before siya namatay, no? And among those are our two cardinals Tulo. diri, no? Si Advent Oh, yeah, Pula, silang si tulo naman Tagle, dili, and ay then na. si kinsa ang ikatulugan ni Ambo, David. Oh. Nga. Gimalign ni Ah. former President Duterte and blessed by Oh, Pope yan, nakabasa ko sa Francis. article sa Rappler ba na kay lakon ko sa about kang David ba nga. Ipatawag na sila ni Pope Francis dito sa kuan sa Rome. Unya kay na remember jud siya ni Pope Francis. Was it you? Yung anak jud niya. Was it you katong gikuan ko no lagi ka na. Gimalain di. I've heard so much about your trouble with your diocese katulagi niya. Pag dayon na sa kuno nilang uli kanang hito sa Pope sa kuno, can I bless you? Wow. Ingon si David na di ka mahugyaw ana ang Pope mo ni ngutanan nimo can I bless you? Wow, Oh. no? Siguro Pope Francis understood the troubles, no? And
Cardinal David was also red tag, no? Grabe ang red tagging sa 66 iyaha years old. tungod sa iyahang advocacies para Nilaban sa mga man siya or katauhan. Yes, katong ang mga human rights, victims no? sa extrajudicial killing. Yes, because Oo. si Cardinal David, si Cardinal Ambo is actually known yun na siya sa human rights community nga mga manlalaban. Dili manlalaban nga bugado pero mulaban alang sa katungod no sa katawhan. Moto nga na nakuanan siyang Duterte. Apil siya sa nangaigo nga mga church people. Daghan actually giigo Gibalikas sa gid President siya. Duterte. Gibalikas, gimalain, gi-curse, Mm. o karon blessed, and we are actually proud nga he is among those nga gitanaw siguro sa Santo Papa no mga progresibo, mga bag-ong panghuna-huna sulod sa simbahan, which could lead to significant and revolutionary changes within the Catholic Si Church. Kuan sad si Cardinal Tagle sad kay nakabasa sad ko sa iya pero dugay na tong article sinuwat ni Iris Rufo for Newsbreak in 2002 pero murag nakuan magud siya na refresher ba kay naan man si Tagle sa dito nun niya grabe din siya ka-humble oy. Nasuwat ito sa article attorney nga kanang na sila gi-invite katong bago pa siya na Monsignor, unya, bago pa siya na bishop, unya, kanang nasa gi-invite nga pari para pamisahon sa Misa di Gallo. So, ilang gipasugat ang pari, ilang gipaadto sa kumbinto, nagpada sila og tricycle. Nya na-delay ko no, dugay ni abot ba so ang mga tao murag na uneasy na sila nga hala kadugay bas pari late naman kayong pari ana. Eventually ni balik ang tricycle ilang gipada ang nikadaog si Tagle. Wow. Niingon si Tagle. So na-shock ang mga kuan, dugay kasi naka-move. Kay ngano si Tagle man ni bago pa biya jud siya gi-ordain nga kanang bishop ba. So niingon si Tagle nga kanang ang pari kuno nga na-assign dito sa misa kay gihilantan. So siya na lang ang Aning ni Poli. substitute, ning Poli. Yes. Very humble. Very kay siya, grabe ka siya humanity niya, dato biyada na sila. He comes from a dato family in Tagaytay. Unya, Ateneo man siya nag-eskwela, mag-bus ra kuno na from Ateneo to Tagaytay basta mo pauli siya. Amazing, no? Ang Yes. kanang virtues of humility aning ato ang mga kaparian nga despite sa ilahang maayo nga kahimtang no chose to be humble and be with the people. Yeah, we are proud no sa ato ang mga cardinals karon nga tuwa sa Roma mao mo pili. I was wondering, di man ni sila kaila tanan no? But unsaon ka nila og pili? How would they know kung kinsa ang sakto nga pilion? And I read somewhere nga it's the Holy Spirit, no? Yes, murag whisper. Oh. May So they would isuwat know. dito. They would know kinsa by their kanang faith in the Holy murag Spirit. kuan sa Espiritu Santo gyud siya, giya sa Espiritu Santo. Mubito ni ana to ang mga atong mga cardinal before or the CBCP ba na nawagan last week nga ayaw mo pangampanya, uy kay dili magyud na political kuan ang pagpili sa next pope. Pagbuot ra man na sa Espiritu Santo. Yes, because kay baw sila nga 135 sila kabuk nila sa conclave, pero wala sila mag-ilhanay. Mauna. That's the beauty there. Muna Yes. ka nga, ang Espiritu Santo gyud nagbuot ana kay nganong mo arrive man mo to a person. To a certain Oo. agreement on a certain person no nga di biya mo kaila. Walay- Unless kanang grabe gyud na siya inana gyud na siya ka popular daan pero karon daghan kaayog mga newly appointed no gikan sa mga nasod outside sa Europe. So it's very interesting. Unsaon pagbutar sa ato ang mga cardinals og yes, di ta magpakauwaw, ayaw taon mo pangampanya, mga Pinoy. And I don't think our cardinals will appreciate no sa ato ang pagpangampanya. Be humble lang gihapon, ato lang gihapong sundon ang ilahang ipaningkamutan, ang ipaningkamutan ni Pope Francis nga masunod dato nga mga virtues. So, ini ka May 7 pa sila manood unya, why makahibaw kung kanos sila mahuman. And we will know until mo Gawas, gawas ang white ang smoke. puti nga aso. Kay gitaod na ang chimney. Mhm. Nga adto mo gawas ang aso. Kung black smoke is wala pa siya napili, kung white smoke na ana. Daghantag at nganan, and we are pila na lang ta kaadlaw 10 days to Mhm. our national and local elections. Unya sa mga panawagan kanunay ni Ryan magpili in town ta og Vote klaro. wisely. Yes, kay Ay- lisod gyud bitaw nga ato ang kaning ato ang kaugmaon in the next 3 years. Ato lang ipuli no sa panandaliang kaligayahan. Grabe. Yes. And then kanisang mga kay mga countdown gyud ato aba daghan kita mga pangatangan.
ang defense team ni Duterte kay ibalik man sa jurisdiction. Is issuing mo gibalik ang question sa jurisdiction, which si Attorney Chrissy Conti is saying no nga murag kung kita pa kaaligri nila oy no nga ibalik na nga question nga na-settle naman na ang gusto i-emphasize sa kampo ni President Duterte nga kanang nagsugod ang investigation gigamit ang term nga investigation 2021 when the ICC ordered nga sugdan na ang there's another term no nga kanang giingon pero ang investigation yan ningon si Attorney Chrissy Conti nga dili na siya misleading na siya no kay 2018 pa nagsugod na ang investigation mo bitaw na nga ning gawas sa ICC. Once pagsugod ato na initial nga steps pag-file og complaint ito sa ICC and dagantog mga complaints na filed before the ICC and the ICC acted upon it. The Philippine government, si President Duterte and the advisors realized, napaday tay laing sa kanang kinahanglan nga likayan ang ICC. So ning gawas ang Pilipinas. Pero wala, too late the hero na. Wala naka-advise dayon si Speaker Roque, busy mo kaysa siyang kamaldita isip speaker atong pangaway. Yes, no, spokesperson dili Speaker of the House. Spokesperson sa Malacanang. Ngawa pa apila sa pangabugar ditong Duterte. Way labot sa defense. And at last na-file na gyud ang iyahang mga kaso in court. Mo na ni ang issuance of a warrant of arrest coming from the court. Kay naa naman gyud indicted naman gyud siya. Doon na siya kaso for qualified human trafficking. Kung moingon tag qualified trafficking, life imprisonment na siya. Non-bailable dili siya maka piyansa, needs to go back to here sa Philippines to avail of all the recourses. Ganahan siya nga mo post bail, ganahan siya i-question na he has to go back to the Philippines to question that. I doubt very much kung iyahang application for asylum sa the Netherlands would be granted no with these cases and the nature of the cases that kanang na-file against sa iyaha. So it's no longer about the warrant of arrest issued by the House of Representatives tungod sa iyahang pag-snub no sa mga hearings, pero karon warrant of arrest na gyud ni tungod sa mga kaso nga iyang atubangon in relation sa mga pogo no kay naa gyud ay nakit-an nga mga documents nga duna gyud siya involvement somehow. So muna sige pag binaldita. Sige ka pag binaldita sa Rocky the past few days, pues na file ang kaso. Wala pa ron. Sige siyang challenge. Babaya ito yung giminalita. Kato di ba kato, nakadauman siya against ni Trillanes, lagi katong libel, cyber libel. Also, niingon si Trillanes nga, wag ka muna magsaya dyan, umuwi ka, hindi ka makakauwi dito. Few days after, gina-file ang kaso. And, murag wala pa siya appeal sa kuan sa ICC. But, mao ni magsagunso na po nino, ang sunod nga una-unaon kinsa kahay, tago-tago na po, kay doon na po'y umaabot nga mga warrants of arrest coming from the ICC. Murag wa siya appeal kay spokesperson rum good siya. Wala siya appeal kay ang mga complaints primarily at the time nga si President Duterte was mayor, the PNP chief, Davao, nag-implement. Later on, din na pagka-presidente. Wala siya appeal, may nga siya, hay, salamat to ako'y appeal. But then, nadakko yung kaya siya kaso din qualified human trafficking. Yan na ba yung DOJ na, amo masang i-notify ang ICC or ang Netherlands? Pero klaro ang posisyon sa kuanhan ni President Marcos nga wa sila ilabot sa kaning kaso sa ICC no. So they'll just let every course of action kanang kanang run its course. Kanira kang Roque ilaha nga i-notify nila kay nang-apply siya dito. So ilang pabaon nga naman na siya kaso diri. Nya dili political nga case yung okay, appeal man na siya, di ba? Appeal biyan na kung mga-apply ka dito tanaw jud imong background mo ra mga-apply nagtrabaho baya. In relation pa yun clearance, na kay barangay clearance. And kung dalisan ta sa naminaw ta og nagtan-aw nang monitor ta sa mga court hearings dito sa dito sa congressional hearings baya no, very serious ang mga allegations in regards to pag-allow no at the time ni President Duterte sa mga practices within Pogo no, ang mga torture, mga kidnapping na nga nahitabo no ug bisag unsa nga klase nga scams nga diri nagikan sa mga Pogo. So ako la kay makatawa lang ko maghuno na ba nga ni.
Niingon si Terlianos nga, huwag ka munang magsaya dyan, di ka nga makakauwi dito. Umuwi ka Eventually, na-filed yung kaso, nigawas yung kaso, and few days from now, mugawas na dyan ang warrant. No? So na dyan ligon nga gunitan ang Philippine government nga, paano dyan si Rocky dito, kay katong Quadcom. Yes, Pwede naman to. kinahanglan din siya nga muuli kung ganahan siya i-question ang tanang proceedings. I'm sure as a lawyer, kay balo siya sa pwede niya nga mga options no after the indictment, the resolution of the DOJ, pwede pa man na niya ipang question, file siyang motion for recon, etc., petition for review. But then, kinahanglan siyang mubalik diri sa Pilipinas para tubangon na. And I doubt kung ganahan siya nga meantime mapriso na siya, no? Kay I can remember very well nga grabe siya kamaldita when iyang giton si Senator Laila de Lima at that time no nga muusa na katuig sa prison. Katong birthday greetings ba? Yes, and sa to I hope you will rot in jail. Grabe. Very uncalled for. Grabe naman na niya Grabe dyan to pagka-deliver. Senator Laila de Lima. Maldita kay siya ato, John. It seems no murag Happy na birthday, karma, Laila, yes. no? Happy birthday, Laila. I hope you will rot in jail. Karon kay dismissed ang tanang kaso ni Senator Laila de Lima niya. Siya na mo ni ang chance tago-tago. na mag-rot in jail. Murag dako ang chance, mas dako ang chance karamo. Nabali na sa sitwasyon. But before that, mo pa dayon ta after this break. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay, inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo, sigurado. Wala na dita, ma! Palud, ma! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one
who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Everyday, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung nakatagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Highly! Okay, ning balik namin ni Ryan Sige, kay may katawa. nagkaduol ang eleksyon, nagkainit ang atuang Mga hisgotanan. Mga hisgotanan. But before that, speaking of hisgotanan, this is na sa itong topic. This is a serious problem. 18.96 junior and senior high school graduates are considered sort of functionally illiterate. Di ka ba mo basa? Meaning, 18 cannot read. 18.96 million. Oh my From God, that's a 2019 lot. to 2024 nga statistics according to PSA. Ambot pasabot ana kay cannot read, cannot comprehend, cannot understand a simple story. I cannot imagine. Illiterate jud sila. I cannot imagine no nga taas ba yata og literacy rate ang Pilipinas. That's 99.5% no, and almost no difference between man or woman. We are proud of that, no? Kay usata sa pinakataas og literacy level when it comes to education kumpara nimo sa ubang mga nasod. But then it would seem nga that's just kanang for purposes of counting pila ang ning graduate. Pero sa tong functional literacy kung makasabot sa ilahang gibasa, kay balo mo basa. Or kay balo mo kanang formulate og sentence dili di ano reflective ra gyud siguro ni sa ato ang mga social media accounts. Yes, so very concerning. Ambot lang kung unsaon, well, ang ako asad ko na it's a shared responsibility. Dili ra sa gyud sa DepEd, no? Ikaw mismo ang No, it's a government program. It's a government program which I would not even attribute sa panahon ni President Bongbong Marcos, nor would I attribute it solely sa panahon ni President Duterte. But it's actually a system of our education which lasted for so many. Mo man ang orientation sa atong education manggod nga we are trained actually not to be critical thinkers. We are trained sa atong education to become very good workers. Ay na lang ng critical thinking, do not question mo nang suko kay tag mga aktivista kani mga aktivista mo question man good. Ayaw question kay samok-samok ra ng mga mo question, just be good and obedient workers. O kanon, di ka ba basa? Di ka ba mo analyze? Di man gani makahibaw mo distinguish between fact ug fiction. No, pataka og share sa Facebook kung balig yuta kanunay. Nagi koy hang up ani mga tawo nga magpataka bitaw og share sa kanang diri sa Facebook kay you're misleading another whether intentionally or unintentionally, and that's still kana mobalik gihapon nato unsa day klaseng edukasyon say kanang failure sa education. Sometimes ako na where does religion comes in, no, nga kanang naabaya tag ituluan ba tag mga maayong values, no, sa ato ang religion, no, fear sa Ginoo, pero ngano maka-share man ta sa mga fake news mo ram tagway kahadlok, no, sa Ginoo. So mao na ako Ang uban ra bang mag-share of fake news? Mga professional. Kay bawo sila mo na nga kami ha? Ngano ni share mo kakaklaro ani nga fake news? Kay mo kuan man siya, mo pabor man sa ilahang perspective, but still that's misinformation, that's dishonesty, and gitudloan ba yata, no? Isip Katoliko, and wala man siguro yung reliyon nga motudlo for us to be dishonest, no? Tanan man siguro nga reliyon nagtudlo nato nga magmatinud-aron ta, and then naunsa man ni nga pataka naman hinuon ta og share, no? Just as long as mo cater siya sa tuang political belief, mo cater siya sa ato ang gituhuan nga mga politiko, but then again kana honesty sa ato ang kaugalingon, honesty nga to sa uban. Yes, so ambot unsaon ni DepEd Secretary Edgardo Angara, no, kung unsaon na dako gyud kay tag i-overhaul ang ngayon ni overhaul sa ato ang educational system. Grabe gyud. Crisis gyud ni sa ato ang edukasyon, and dako gyud ni. It's not only about DepEd but the general orientation gyud, government program gyud,
what do we expect to become sa ato ang mga estudyante when they grow up, when they graduate, no? When we don't want them to become critical thinkers. So mao na din ha. Now nga rin nata sa atong mga topic karong gabi. Yes, no? Kay hats kay taog mga topics karon this week. What ta mag-expect, no? Nga unahon nato si Governor Gwen. O nga abtan gud siya sa usa ka suspension order, right? No? Kay ay kana atuag yun ning pagtanaw ni Governor Gwen, gamhanan gyud kay ni siya. And yet April 30 ning gawas ang iyahang suspension order, no, pinirmahan gikan sa national office nga tungod ni sa usa ka transaction diri, no, in relation sa water crisis gihapon nato diri sa Cebu nga na siya contractors nga gipagpirmahan ng agreements, no, nga kana karon suspended paspas kaayo nga klase sa suspension magwa nakabantay sa Governor Gwen. And we knew ba Governor Gwen all the way back sa iyang history, no, nga wa man gani to siya mopawa at that time sa katong supposedly pagkatangtang niya sa it was still a suspension. Yes. Gapon siya mopahawa no 2012. At that time grabe kay to ka drama, wa man siya mopahawa sa posisyon. Karon ang iyang posisyon karon di gapon siya mopahawa. No? She intends to question the kanang ombudsman nga order for her to be suspended for not more than 6 months karon. And I know ang iyang legal team will seek all possible legal remedies unya di siya mopahawa. Ila kay clarification rasad ka ako sa naglibog sad ko. Kay di ba naman daw good kung sa dili siya graph related case or kung graph-related case, kinahanglan na og na ay ban. Permission. Generally, karon kay election, para dili magamit pamulitika ni mga suspension, na ay ban, dili pwede mang suspend, no, og mga kuan. Dili pwede mo suspend og mga government officials tungod sa mao nga ban. Except. Mao ni atong isgutan karon. Mura og karon ganahan si Governor Gwen mo avail ana nga provision sa balaod, di siya mo pahawa sa posisyon even temporarily, no, kay temporary suspension raman ang preventive suspension raman ang iyang giserve karon. But then election time and she's questioning that kita pangutana nato sa tuang publiko, nakauyon ka ba sa hukom ni Governor Garcia nga dili mo biya sa pwesto taliwala sa iyang pagkasuspenso o niya ngano man. Ako kay okay ra ko, I would agree with the camp of Governor Gwendolyn Garcia nga waton sa clarification kami yung COMELEC nga dili oy banned na siya, covered na siya sa ban on mga suspension unya. Naman say other kuan namingon nga dili oy no need na nga mangayo pa ka og permission from kuan, dili na siya covered sa ban. So okay, that's, yes. Section 3E. So mo man na ilahang stand karon sa mga lawyers ni Governor Gwen Garcia nga we would ask for clarification. Oo. But then, para nako kay ningon naman si President Bongbong Marcos nga dili siya manghinlabot sa kaning kaso ni Governor Gwen. Governor Gwen is running under sa slate, no, ni President Bongbong, marag BBM versus DDS man gud niadto ang mga nanagan karon and plus. Ningon sa President Bongbong Marcos nga let's just follow due process, no, kanang atong sundon. Ang ako alang ana kay kung ubang mga public officials manggod kanang dunay suspension, preventive suspension, mahimo man gud siya immediately executory. Pero mo ni ron murag brightening mga naa sa legal team ni kanang kuan Governor Gwen. Election time. Kay dili pa mo gud election like kung may kang rama. Wala pa election period. Layo magugay to, dili pa election period. Kani magukang Governor Gwen is mga pilan lang 2 weeks. Pero ang question ani mangayo og opinion si Governor Gwen sa COMELEC, pwede ba nga i-review sa COMELEC ang kanang unsa ang order nga gihimo sa ombudsman pod? I think mao na nga aligrin ni puros man na sila constitutional bodies. Ang COMELEC ug ang Ombudsman are 2 bodies created by so parehas na ko equal na sila. Pwede ba tan-awon, pwede ba i-review sa COMELEC, no, kay murag mao may pinakadali pero murag istorya pero kung during election I think
not your power ang COMELEC. So we'll see. Over power over the ombudsman, no? That's really a question, no? So mura og kanang para lang nako, no? Naaman si Governor Gwen sa kuan man gud siya sa kanang administration nga slate karon yan niingon man si Mingli akong sabot gyud sa giingon ni President Bongbong Marcos is sundan na lang kay let's follow the rule of law. So sundan interestingly si Congressman iyang suon ba si PJ niingon nga maestro kanaog na lang follow na lang sa suspension and gamitan ni siya nga panahon nga makatuyok-tuyok ka sa probinsya. Be gracious. Kay katubay ang panahon nga gidefine ni Governor Gwen. Bilibay ako ni Governor Gwen in that sense, grabe ka strong. Atong gidefine niya, wa mo ko siya mugawa sa Kapitolyo at the time she has to be forcefully taken out of Capitol. Karon kung kampanya man, kung di siya mugawa sa Capitol, di siya kasuroy, no? So kung magkuan siya diha, magkanang paugat siya sud sa iyang opisina, dili siya makapangampanya para nako iya go out na lang niya, use the time. Be gracious no sa kaning pag-serve sa suspension. Pero go around no campaign. Kinahanglan ba siya mo kampanya? Mo di siguro siya kinahanglan mo kampanya mo ingon sa uban. Pero what's interesting ba kay kung imo tong balikan katong 2012 nga na suspend so sad siya and then grabe maguto kay nadan to nagbarikada dito yung mga pulis sa Kapitolyo. Mo man di siya mugawas kay kung mugawas siya, di na siya kabalik sa iyang opisina which is mao gyud iyang territory, di ba? Like kung mugawas mo gud mabiya kasi mo opisina mo na mag-abandon ni imong post mo man to. Karon nga na nigawas nga suspension order, wala may case sa gyud. Katong igora gibutang sa pultahan ang order. Wala kay she's the administration no so murag dili pareha ka mura og ang conflict ba at that time she was not with the administration at the time ni President Noynoy Aquino karon she's with the same administration as the president so murag dili siguro ana ka grabe ang conflict just that kanang ang mga tao ako I would like to see her respect lang kung unsa ang order sa ombudsman and go around and ganan kay ko sa kang PJ Congressman PJ kay iyang gikwento nga basta hindi may magkasinapot ni kuan natural I think natural nga kanang sibling authentic kay ba na letter pero mustanjud ko niya na daghan siya nahimo pero kung ako'y pangutan-on you follow na lang the order. Kanang ato na lang i-respect kung unsa ang giingon kay anyway para nako no kung makadaog actually no sa under sa tuang balaod ba ako bisag makadaog siya unya duna naman siya gani dismissal mura og duna naman siya prior nga kanang order gikan sa ombudsman no nga perpetual absolute disqualification pero wala man to effect na ka power nga to ang governor. Pero ako iklaro ha nga suspension rani. That's preventive suspension. Buti pasabot nga dili na siya penalty, wala pa giingon nga guilty siya, no? Ang siguro gikalagutan lang gyud ni Governor Gwen nga mura og wa gyud siya kabantay man siya kahibaw kuno. Murag paspas gyud kunoon kaayo murag in just a matter of 1 week no nga ning issue ani nga order ang ombudsman no preventive suspension sa iyaha murag gikan sa pag-file sa complaint niya human pagpirma mo bitaw niingon siya nga it's political nga niingon sa si Ombudsman Martires nga you should apologize. Ako I'm surprised for making it appear this political. I'm surprised sa reaction sa ombudsman no nga nagkiktit for tat no kay do that in an order kanang I don't know if the opinion of the kanang Ombudsman Martires nato is kanang give through an order kay that would have been para nako more proper no interview ram to siya pero kanang kanang siya man gud eventually gapon mo balik sa iya the face of the kuan pag-review ba sa unsay approve sa pirma no so ang ako nga I don't think it was proper pod nga nagpagawas na siya sa iyang mga reaction on a pending litigation kanang kaso sa iya balik pa ang history actually murag I personal life siya
So murag kayo sa nga, murag sakto si Governor Garcia, this is political. Like ang timing sad, like 2 weeks before election, na-adjud siya. Pero muna ako iklaro nga, this is preventive suspension, kandidato gyapon siya, and makadaog gyapon siya, although there is no more Aguinaldo doctrine, pero 6 months naman ni nga suspension. So by October, kung makadaog siya, so inika June 30, ang mag-governor would be the elected vice governor. Yes. And then inika October, mahuman na ang suspension, mulikod na siya. Governor, kung makadaog siya inig May 12. Oo. So, karon interesting kayo ni nga development, no, ug ang mga legal actions para namo sa mga abogado ani magtanaw, mag-observe me. Sometimes is not also a matter of kanang unsa ka sound, legally sound ang imong argument, pero kung kung gingon pa ni kanang Ombudsman Martires no way labot politika ni, but I doubt na magnaadyo labot na kalabutan ang politika. Kung ikaw maminaw ka mo na ka, I was not born yesterday. Yeah. Wow, accent. Okay, pero ato pangutana, attorney, nakauyon ka ba sa hukom ni Governor Garcia nga dili mobiya sa pwesto taliwala sa iyang pagka-suspenso nga naman, and we have reactions. Tatay, tanawa ko no sa imo ha, pila ka buk reaction imo hang makitaan. Duha. Si Belinda. Nay si Belinda Baid, ato ang suki nga comment. Ato jung tumanon kung unsa ang balaod ba ordinaryong tao or sikat man or dako kag posisyon sa gobyerno kinahanglan jud ka mutuman aron way kagubot nga mahitabo. Kung gusto ta nga respetuhon ta sa mga tao, kailangan kabalo ta mo respeto sa atong kaugalingon. Prayers lang sa atong buhaton para way gubot na lang. Si Pardelio in siya baga jud og now. Si Mike Rama gani ilagan giba kanog unya sila dili hinanggaw man ni mo na tatugingon nga lahi mo gud ang situation kay there's an election ban. So katong kang Mayor Mike kay last year pa man to no. March, sa Gunson karon last year. Ang pag-serve. Pero ang gi-serve na ni it's not preventive suspension ang gi-serve ni Mayor Mike no kuan na gyud siya murag decision na gyud sa guilt or dili ba siya guilty no, so ingon ang ombudsman guilty siya for pinakarisan katong nepotism no, ang pag-hire niya parente siya hang asawa for the positions. Mura og lay siya og kahimtang kang Governor Gwen. But that's why I would understand the legal team of Governor Gwen nga kuanon yun no, kanang i-challenge yun ang katong mga gray areas. Kay anyway gray area man siya, naaman ta sa posisyon, naamta sa kuan ron, naamta sa panahon nga grabing politika. So dili tanang kanang buhaton ari-ari sa kanang legal course of action na putay kanang sentimento sa publiko, no, pagpasabot sa publiko. Yes, so muna nga ako, I stand with their where their baruganan ba nga mga clarification because of that. Pero election mo good siya. Nindot po tong position ni iyang igsuon nga take the time to campaign, follow na lang ana kay that's only preventive suspension. It's not judgment on the guilt. Yes. So abangan kay ang magkakaalaman magyud ika May 12 magyud. Yes. Kay makumandar ba na dayon ikagabi na mahibaw-an na bayan na kay paspas sabi ang machine na ba ang kwenta dili beto para sa una nga isa kahon katong mga na. Wag to patag kadlawon. Pero ang 2022 ang pinaka-record breaking 2 hours lang kay balo na tas resulta sa usa ka pinaka-paspas nga internet sa tibuok kalibutan. Yes. Sige. Our next topic. Ari na tas bugas. Kani aligrisan ni. Kay ni promise si President Bongbong Marcos nga mahimo na gyung realidad ang 20 pesos kada kilo nga bugas. Which is na tinuod. Na tinuod gayud good for 1 day lang. Yes. Kay order sa Comelec na ipahunong lang sa kay murag magamit siya pamulitika. Mo dito mo dito dapat na mong pangutana no na late ang pangutana. Ang pangutana dito nalipay ka ba sa order sa Comelec nga hunungon una ang pagpamaligya sa 20 pesos nga kilo sa bugas. Mao tato nya nauna man ang hatag sa question. Unya murag pagkahapon naman or pagkaudto naman ikaw. Hero naman we would like to know kung ganahan mo sa giingon sa Comelec kay 20 pesos ka kilo
nga bugas niya. Ako I'm sure daghan gyud ning palit ani nga bugas no. Nya naman po to giingon good nga kanang ay bati man na nga bugas no lago man piningon dili in fairness. In fairness. Kuan siya nindot siya og quality. So mo na ato ang pangutana mo palit ka ba sa rice nga tag 20 ang kilo. Ako nganong dili Ako no? palit If ko, it's available. Ako like dili naman jud ko ganahan mo kaon og rice pero given the kuan circumstances mo palit ko kay 20 ra biyan na. It's beyond politics no. Bahalag kay bawo ka ba nga pamulitika ang pagkuan, ang pagpamaligya sa bugas pero naman na no and you need cheaper rice arong panahon na no. Maka-save man ka and then also palit lang bisag dili ka mo butar dili mas na mo kuyog sa dimo dito sa kuan. Presinto ini butar nimo tan-aw jud di butar ba jud ka kay gibaligyan biya kag 20 rang kilo sa bugas dili man so palit lang pero limited ra bang gyud ay puto yes no? murag 10 kilos ra per person onya yeah and so it's really like ayuda no murag gyud siya og ayuda which I think sakto ang COMELEC nga gisuspend kay murag gyud siya pamulitika murag gyud siya pamalit Ingos Governor Gwen Garcia nga dili na ayuda kay gibaligya man na walam nagihatag pero ako, kung kanang 20 pesos per kilo nga rice is normal na siya nga market price, meaning mo gyud na siya presyo sa kanang mao nga bugas all over the market kay murag sa kadiwa raman ano selected raman nga mga tindahan mapalit na siya murag yun siya o pamulitika lang no kanang naman ni sa ilahang control niya subsidized by the government. Ang akong gi-expect nga tag 20 ka kilo nga 20 pesos per kilo nga rice katog yung market price good nga mga tindahan available dili man jud na siya market price mo bitang confidence ko nga dili na baho dili na gopopon dili na lagom because 33 man jud na ang original price ani gi-subsidize naman na sa government for now ang subsidized ana is ang local government kay wala pa man na sa nasod sa national budget next year pa supposedly pero amot mabalik mo na siya after election dili na mo balik kay di Bongbong administration ang BBM nato nga karon nga gobyerno is actually bankrupt. Dili yan ang ibalik kay promise kuan man siya. Human naman ang election. Unya naman po na maningil inig 2028. We'll see. Mga ba? Atong gihuwat ani nga kanang 20 pesos per kilo nga rice is market price na gyud na kana mapalit nimo sa inyong silingan dili katong gikan sa mga selected nga government facilities, government stores. So mo na siya like our educational system nasa tay problema gyud din ha kay nganong kinahanglan tag subsidize price pa nganong dili man nato ma-achieve ang kanang jud na presyo nga 20 ra ang kilo sa bugas. Okay. Shortage. Artificial man na siya nga pagpresyo no. So akong ma-advise palit while available. Unfortunately dili na siya available. Usara gyud to kaadlaw murag ipatilaw ra gyud ang katong mga nangugi og linya kay linya man di ay ang pagpalit no so usa po na sa imong ginawa. Ipangitaan kag ID para sa inipalit nimo. Kay ngano man? Ako kasabot nganong na ID. Residence ID. National ID. Basin sa pangitaan kag valid ID. So di ka kapalit og bugas kung taong grasa ka. Murag inana ambot lang ato naglipong ko ato nila basta ang nagpahunong ana ang COMELEC tungod kay election period unya dili man gyud siya market price questionable na ko ipahunong sa COMELEC kung it's really the market price sa bugas no nga all over the Philippines or bisag ningon nga piloting lang ta diri sa diri sa Visayas. Kaya mao na ako ang sunod nga question. So inanaon nimo og implement ang 20 pesos per kilo nga rice later on nga kanunay subsidized by the government mabankrupt nyo ang ato ang gobyerno bankrupt na ra ba mao na ning dako ato ang utang ning kalit lang mas dako actually og utang karon compared to the same period ba kung pila ang nautang sa panahon ni President Bongbong Marcos to the same period no sa panahon ni President Duterte mas dako gyud siya tinguod siya na utang no tungod kay pag-assume niya into position bankrupt naman daan ang gobyerno wala na may kwarta wala na'y kwarta ang gobyerno. He has to. Nya karon kay ipamulitika tani, magsige ta og subsidize og bugas, dili man gud siya kanang kuan. Dili siya resulta sa nindot nga ekonomiya, but resulta lang siya artificial lang siya nga
kanang intervention gikan sa gobyerno. Ako wala ko problema mag artificial kung temporary measure na siya, dunay kalamidad, dunay crisis, and you cannot afford to give free for all, pero pwede ra i-subsidize at a cheaper rate. So okay ra na siya, pero kung inanao na nimo forever, I don't think it is sustainable. So dili na gyud siya mabalik, attorney, imong feeling dili na gyud siya mabalik ini kung mag-election ang Padung na pud sunod election. Mabugas. Yes, kaya kaning kamutan na pud ang original atong plano pilot ang Visayas kay nalagi ko ni daghan niya nahimo na bin sa Cebu. In fairness, nahimo naman na sa Cebu province gyud, no? So kay bao na sa unsaon na pagpadagat. Ang plano tato until December unya obserbahan pa and then i-implement siya all around the Philippines, although sa kani siyang kaning karon nga kang BBM unsa na naman ay unsa na 20 kilo ng bigas meron na BBM naman na BBM na bito ni chismis nga anong damay naong ni BBM sa sako oy, so momento kay 20 bigas meron na BBM. Ipamugos gud nato ng mga BBM nga mga acronym. Nasa mga few outlets sa Manila, pero ang plano jud ato next year pa implement nationwide. Pero kung mao gihapon ang situation nga subsidized lang gihapon, I really doubt the sustainability sa mao nga measure kay simply because we are bankrupt. No, we don't have such kind of money to sustain sa kani nga programa. Mura nag isang araw na pag-ibig, dili jud isang linggong pag-ibig kay one day ra. Oh, nya gikuan gyud to, gipamugos gyud to. Gidali-dali gyud to. I don't think there was an oversight no nga kanang uy, election dili pwede no. Calculated gyud to at least makaingon sila nga da pwede ra lagi gyud for kay mao magud magsige magpaningil ang mga tao asa na tong 20 pesos per kilo nga rice, no? Wala man lagi na matinuod, tulo na lang kakatuig, no? Tulo na lang katuig po di mo hang remaining, ano, wala gihapon na ma-implement. So, moingon din sila nga, tanawa na, ara, but yeah, it's really not, that is artificial. So, mo na siya, unya, before tamo manamilit, no, kay hapit ng time, kanang, pag Monday, I think pag Monday kay nag-host ko og event sa mga senior citizen, mga 3,000 ka senior citizen. Congratulations. Kasugiran, Sugbo. Kakita ko aligre kay ka. Yes, Kasugiran, Sugbo. Grabe rush good siya na booking. Gibok og morning ang event iri kahapon na but I'm sorry nakalimot ko nga unya. Ako lang jud gisulti. Nakalimot ko siya nga kay pagduol ako kay pag-interviewon ako ang crowd ba. Pagduol ako ni Ana ang usa ka senior citizen in siya. Parang taga Banawa to siya kalunasan ni siya. Huy, wara ba ko sige ba ko tan-aw ninyo sa CCTN. Kabuk attorney Noy Troya. Wa jud koy palta pero nalimot ko si mong name. I'm sorry, insect to siya nga lolo. Oh, nya. Before that sa ato sa Pilgrim dito sa Our Lady of Lords kanang Jubilee Pilgrim nga ako biya in charge dito sa stamping sa punta sa Lord Shrine. Nasa taga Danao mga Montes family sa Danao, murag Ronald Montes. Oh, mosige sa silang tan-aw jud kada Sabado kay mga sakop sila sa Oasis of Love. So katong ganahan magpa-shout out, katong magsige og tan-aw, access our Facebook account to kay naata live. So gawa sa TV 7 PM every Saturday. Live po ni nga gi-play sa CCTN channel 47. So ayaw kalim. Nakaingon ko na naman jud mananaw na mo. Ay, murag ang atong market no kay mga senior citizen. Kay senior man to ang imuhang gihostan. Okay, senior citizen. Dili to senior citizen ang katong medical rep ba to? Ay, in fairness, si Kuan dili to siya si Nakalimot ko siya. Og ang akong ubang pa mga kaila, wala pa sa senior nga category. Kay Lolo naman dyan to siya. Oy, I think mga 70 years old. Lo, I'm sorry, I forgot your name, but daghang salamat ako siya. Thank you so much for watching us. O, ako ba dyan siyang gi-shout out gani nga nag-mic chug ko. Okay. Mga lolo ay mga lola and lolo natay pa na akong beauty. Sila nimo. Natay pa na akong beauty and fairness. Oo, onya. Ingon sila. Thank you so much. Hi, Sir Ocampo. Jeffrey Ocampo, nga founder sa Kasugiran, Sugbo. Do you have 80,000 members
Cebu All over province. the All province. over Cebu province. Oh, so daghan sa mga nangulitaw nila mga politiko. Okay, so another panahon. Thank you so much Sir Jeffrey and Kasiguran Sugbo for having me as host. Bahalag pinakalit ra nga booking, go lang gihapon niya. Kwaon ko nila next time. Ako na kuno next time sa ilang mga event. Charing! Thank you Sir Jeffrey. But also thank you sa Pal Archbishop si Palma Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Robert, ni Inday. Si Matmat, si Mabel, Joanne, si Brian, si Dave og si Ferdy. Yehey! Magkita tag balik sunod Sabado pohon. Din lang sa iyong paborito nga kasaw matag panihapon. Saire! Discover the